Isuot mo yan. Bagay sa'yo ang mga retaso. Tutal, diyan ka naman sanay, hindi ba? Sa mga tirang pagkain, sa mga lumang damit, sa awa ng pamilyang ito. Ang matalas na boses ni Carla ay humiwa sa katahimikan ng kwarto, kasabay ng paghagis niya ng isang gusot-gusot na bestida. Tumama ang magaspang na tela sa mukha ni Alexandria bago ito tuluyang bumagsak sa sahig na kahoy. Walang imik si Alexa. Pinili niyang yuko ang kanyang ulo, itinatago ang pamumula ng kanyang mga mata. Sa loob ng 15 taon, natutunan niyang ang pagsagot ay parang pag-ihip lamang sa apoy. Lalo lamang itong magpapaliyab sa galit ng kanyang pinsan. Dahan-dahan niyang pinulot ang damit. Amoy luma ito, amoy alikabok, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango na laging suot ni Carla. Ito ang regalo sa kanya para sa kanyang ika-25 kaarawan. Isang paalala na sa pamamahay na ito, siya ay walang halaga. Ngunit ang sakit ng insulto ay walang binatbat sa bigat ng obligasyong nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang ugong ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga bisita. Ngayong gabi ang granding selebrasyon na inihanda ng kanyang tiyuhin, si Don Octavio. Hindi para sa kanya, kundi para sa imahe ng pamilya Valmoria. Nang bumaba si Alexa sa engrandeng hagdanan, makalipas ang 1 oras, suot ang lumang bestida na pilit niyang inayos, sinalubong siya ng mapanuring mga mata ng mga don at donya ng Davao. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Don Octavio, hawak ang isang kopita ng alak. Ang muka ay nakapaskil, ang ngiting puno ng pagkukunwari. Narito na ang ating celebrant, anunsyo ni Don Octavio. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kapilya. Alexandria, my dear niece, lumapit ka rito. Mabibigat ang hakbang ni Alexa. Tila may kadena sa kanyang mga paa. Nang makalapit siya, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng tiyuhin sa kanyang braso. Isang hawak na sa tingin ng iba ay mapagkalinga, ngunit para sa kanya ay babala. Mga kaibigan, pagpapatuloy ni Octavio, itinaas ang baso. Alam ninyo kung gaano ko kamahalang pamangkin kong ito. Pinalaki ko siya na parang tunay na anak mula nang mawala ang aking kapatid. At ngayon, bilang regalo sa kanyang kaarawan at para masiguro ang kanyang kinabukasan, ikinalulugod kong i-anunsyo ang kanyang engagement. Nanlamig ang buong katawan ni Alexa. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Engagement? Wala silang napag-usapan tungkol dito. Mula sa kumpol ng mga bisita, lumabas ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si Don Perico, ang 70 taong gulang na business partner ng kanyang tiyuhin. Ang lalaking laging may malagkit na tingin sa kanya tuwing bumibisita ito sa mansyon. Ang lalaking amoy tabako at mamahaling alak na nagpapasikip ng kanyang dibdib. Ito ang paraan mo para makabawi, Alexa. Bulong ni Octavio sa kanyang tenga. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Bagsak ang negosyo. Kailangan natin ang pera ni Don Perico. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Panahon na para magbayad ka. Naramdaman ni Alexa ang paghawak ng magaspang at kulubot na kamay ni Don Perico sa kanyang palad. Nais niyang sumigaw. Nais niyang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit ang takot ay parang paralisison na gumapos sa kanyang buong pagkatao. Tila siya isang manika na ipinagbibili sa subasta. Ang palakpakan ng mga tao ay parang dagundong ng kulog na nagbabadya ng bagyo sa kanyang buhay. Napakaganda mo, Hija, narinig niyang sabi ni Don Perico, habang ang mga mata nito ay nilalakbay ang kanyang katawan na parang isang piraso ng karne sa palengke. Humingi ng paumanhin si Alexa. Sinabing, kailangan lang niyang uminom ng tubig dahil nahihilo siya. Halos tumakbo siya patungo sa kusina, ang tanging lugar sa mansyon kung saan siya nakakaramdam ng kaunting kapayapaan. Kailangan niyang makita si Nanay Minda. Kailangan niya ng kakampi. Dumaan siya sa pasilyo ng mga katulong, ngunit natigilan siya nang marinig ang pamilyar na halakhak mula sa maliit na opisina sa likod ng kusina.
Bahagyang nakabukas ang pinto, si Carla at Don Octavio. "Ang galing mo umarte, Papa." Humahalakhak na sabi ni Carla. "Akala ko talaga, iiyak na siya kanina. Buti nga sa kanya. Bagay siya kay Perico. At least, magiging mayaman pa rin siya. Bilang nurse ang matanda." "Kailangan nating siguruhin na pipirma siya bukas." Seryosong sagot ni Octavio. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay dinig na dinig ni Alexa. Hindi pwedeng malaman ng sino man na ang huling diwa ng testamento ng ama niya ay nasa akin. Kapag nakasal na siya, wala na siyang habol sa hasyenda. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Carla. Wala naman siyang alam. Ang tanga-tanga niya talaga. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin siyang aksidente ang nangyari kina Tito Lorenzo. Nanigas si Alexa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at kapos. "Masyadong malinis ang pagkakaputol ko ng preno noon." Pagmamalaki ni Octavio, ang boses ay puno ng nakakarimarim na kasiyahan. Walang nakahalata. Maging ang mga pulis, nabayaran ko. Kung hindi ko ginawa yon, sa kanya mapupunta ang lahat at tayo ang magiging pulubi. Ang aksidenteng yon, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko para sa pamilyang ito. Napahawak si Alexa sa kanyang bibig upang pigilan ang pagkawala ng impit na hikbi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang kumapit sa pader upang hindi bumagsak. Ang mga taong tinuring niyang pamilya, ang mga taong pinagsilbihan niya ng buong puso bilang kabayaran sa pagkupkop sa kanya. Sila ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sila ang dahilan kung bakit siya naulila. Ang galit, na kanina ay takot lamang, ay sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang matinding takot para sa kanyang buhay. Kung kaya nilang pumatay ng kapatid, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa isang pamangkin na wala ng silbi? Hindi na siya nag-isip. Ang instinct na mabuhay ang nagpakilos sa kanyang mga paa. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Hindi na ininda ang tingin ng ilang katulong na nakasalubong niya. Pumasok siya, kinalkal ang ilalim ng kanyang kama at inilabas ang isang maliit at lumang lata. Sa loob nito ay ang huling alaala ng kanyang ama. Isang kahon ng dark chocolate na gawa mismo sa Hacienda Valmoria noong siya ay bata pa. Ito lang ang kayamanan niya. Ito lang ang kailangan niya. Binuksan niya ang bintana. Ang hangin sa labas ay humahampas. Nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Madilim ang langit, walang buwan. Tila nakikiayon sa dilim ng kanyang kapalaran. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang pera. Tanging ang suot na lumang bestida at ang kahon ng tsokolate. Dahan-dahan siyang bumaba sa trellis na puno ng baging. Ang mga tinik ng bougainvillea ay sumusugat sa kanyang mga braso at binti, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Mas masakit ang katotohanang nalaman niya ngayong gabi. Nang lapatan ng kanyang paa ang lupa, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng gate na bahagyang nakabukas dahil sa paglabas-masok ng mga sasakyan ng bisita. Tumakbo siya sa gitna ng kadiliman habang ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas na para bang nais nitong hugasan ang lahat ng dumi at kasinungalingan sa kanyang buhay. Ang malamig na tubig ay tumatagos sa kanyang buto. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya huminto. Ang bawat hakbang ay paglayo sa impyerno. Ang bawat hingal ay sigaw ng kalayaan. Nakarating siya sa highway. Walang tao, walang sasakyan. Tanging ang tunog ng ulan at hangin ang kanyang naririnig. Nanginginig siya sa ginaw at takot. Saan siya pupunta? Sino ang tatanggap sa kanya? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang matinding liwanag ang biglang humawi sa dilim. Dalawang naglalakihang ilaw ang mabilis na papalapit sa kanya, kasabay ng ugong ng makina na tila isang halimaw na nagngangalit. Huli na para umiwas. Napako si Alexa sa gitna ng kalsada. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang mukha, habang ang nakakasilaw na liwanag ay nilamon ang kanyang buong paningin.
Ang tunog ng goma na pilit kumakapit sa basang aspalto ay umalingaw-ngaw sa gabi, isang mahaba at nakakabinging hiyaw ng preno na nagbabadyang huminto o bumangga. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, iisang tanong lang ang naiwan sa isip ni Alexa. Ganito ba nagwawakas ang lahat? O dito pa lang nagsisimula ang aking parusa? Ang matinis na huni ng goma na kumayod sa basang semento ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagpabibig sa puso ng sino mang makaririnig. Muntik nang humalik ang makintab na itim na sasakyan sa nanginginig na tuhod ni Alexandria. Sa sobrang lapit, nararamdaman niya ang init ng makina na sumasalungat sa lamig ng ulan na walang humpay sa pagbuhos. Para siyang estatwang gawa sa yelo, nakatitig lamang sa nakasisilaw na liwanag ng headlights, hinihintay ang katapusan. Ngunit hindi kamatayan ang dumating, kundi ang bigat ng pagod at takot na sabay-sabay na dumagan sa kanyang dibdib. Dumilim ang kanyang paningin, at bago pa man tumama ang kanyang katawan sa maputik na kalsada, nawalan na siya ng malay. Mula sa loob ng sasakyan, isang lalaki ang mabilis na lumabas, hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling Amerikana. Si Sebastiano Fuentabella. Ang kanyang mga mata, na sanay sa bagsik ng mundo ng negosyo, ay napuno ng pag-aalala nang makita niya ang babaeng nakahandusay sa gitna ng daan. Dahan-dahan niya itong binuhat, tila ba isang babasaging porselana na maaaring madurog sa anumang maling galaw. Nang mahagip ng ilaw ang maputlang mukha ng babae, natigilan si Sebastiano. Kilala niya ang mukhang iyon. Iyon ang mukha ng batang babae na ipinangako niyang babantayan mula sa malayo, ang anak ng kanyang yumaong kaibigan na si Lorenzo. Alexandria. Ang bulong niya sa hangin ay tinangay ng malakas na ulan. Sa halip na dalhin ito sa ospital, kung saan siguradong matutuntun ito ni Don Octavio, nagpasya si Sebastiano na iuwi ang dalaga sa kanyang pribadong rest house sa bundok, isang lugar na nakatago sa mata ng mapanghusgang lipunan. Nagising si Alexa sa yakap ng isang malambot at mainit na kama. Ang amoy ng lavender at mamahaling kahoy ay pumalit sa amoy ng ulan at putik. Napabangon siya ng bigla. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa kanyang lalamunan. Nasaan siya? Ang huling natatandaan niya ay ang nakakasilaw na ilaw at ang lamig ng gabi. Mabilis niyang kinapa ang kanyang sarili. Suot pa rin niya ang kanyang punit at maruming bestida, ngunit may nakapatong na makapal na kumot sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin. Ang silid ay malawak, puno ng mga librong nakahanay sa matataas na estante at mga painting na tila nagkakahalaga ng higit pa sa buhay niya. Hindi ito ang mansyon ng mga Valmoria. Hindi rin ito ospital. Isang nakakatakot na hinala ang pumasok sa kanyang isip. Naibenta na ba siya kay Don Perico? Nasa impyerno na ba siya? Ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking matangkad. May malapad na balikat at may awtoridad na bawat hakbang. May dala itong tray ng pagkain. Sa takot, dinampot ni Alexa ang unang bagay na mahawakan ng kanyang kamay, isang mabigat na unan, at itinutok ito sa lalaki na parang isang sandata. "Huwag kang lalapit!" Sigaw niya, paos ang boses at halos pabulong. "Kung tao ka ni Don Perico, mas pipiliin kong protektahan ang sarili ko kaysa magtiwala agad sa inyo." Hindi gumalaw ang lalaki. Nakatayo lamang siya sa may pintuan, tahimik at matatag. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit mabigat at malalim ang titig. Parang nababasa niya ang takot sa puso ni Alexa. Marahan niyang inilapag ang tray sa maliit na mesa sa gilid. "Hindi ako si Perico, at wala ka sa puder ng tiyuhin mo." Ang sagot ng lalaki sa isang boses na mababa at buo, isang boses na nagpapatahimik sa ingay sa utak ni Alexa. Unti-unting lumapit ang lalaki. Napaatras si Alexa hanggang sa sumadsad ang kanyang likod
Sa headboard ng kama, nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap ang unan. Nakita ito ng lalaki. Huminto siya sa paglapit at sa isang kilos na ikinagulat ni Alexa, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ibinaba niya ang kanyang sarili upang maging pantay o mas mababa pa sa paningin ni Alexa. Tingnan mo ako, Alexandria. Malumanay na utos nito. Wala kang dapat ikatakot dito. Ligtas ka. Hindi ako ang kaaway. Natigilan si Alexa. Paano nalaman ng lalaking ito ang buo niyang pangalan? Sa mansyon, tinatawag lang siyang Alexa o kadalasan ay Hoy ng kanyang pinsan. Ang pagbanggit nito sa kanyang pangalan ay may halong pamilyaridad at respeto na matagal na niyang hindi naririnig. Binababa niya ng kaunti ang unan, sinusubukang kilatisin ang mukha ng estranghero. Gwapo ito, may matangos na ilong at panga na tila inukit, ngunit may lungkot sa mga mata nito na sumasalamin sa sarili niyang pighati. Sino ka? Ang tanong niya. Halos pabulong. Ako si Sebastiano. Sagot nito. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. At nandito ako para tulungan ka. Bago pa man makasagot si Alexa, ang malaking telebisyon sa dingding ay biglang nagliwanag. Nasa balita ang mukha ni Don Octavio. Nakasuot ito ng itim, may panyo sa kamay at mukhang umiiyak. Nagpa-press conference ito at tila pinipilit paalisin ang luha. Patawad mga kababayan, simula nito sa isang boses na basag at puno ng drama. Ang aking pamangkin, si Alexandria. May sakit siya sa pag-iisip. Tumakas siya kagabi habang umuulan. Kung sino man ang nakakita sa kanya, pakiusap. Ibalik ninyo siya sa amin. Magbibigay ako ng pabuya. Nag-aalala kami para sa kaligtasan niya. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumagos muli sa dibdib ni Alexa. Sakit sa pag-iisip, baliw. Iyon ang ipapalamon nila sa publiko upang pagtakpan ang kanyang pagkawala. Naramdaman ni Alexa ang paghigpit ng kanyang hawak sa unan. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tumulo na. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Galit sa kawalang hiyaan ng kanyang pamilya. Nakita ni Sebastiano ang pagbabago sa mukha ni Alexa. Nakita niya ang pagpipigil ng galit at ang sakit na hindi kayang sabihin. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa telebisyon. Gamit ang remote, pinatay niya ito. Ang nakaririnding boses ni Octavio ay biglang naglaho, napalitan ng katahimikan ng kwarto at ang mahinang tunog ng ulan sa labas. Huwag mo silang pakinggan, sabi ni Sebastiano. Ang katotohanan ay hindi nasusulat sa script ng mga sinungaling. Tumingala si Alexa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa ng kasagutan. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang totoo kong pangalan. Hindi sumagot si Sebastiano. Sa halip tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin. Ang kanyang katahimikan ay mabigat. Puno ng mga sikreto na tila ba ayaw pa niyang ibunyag. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Alexa ang isang bagay na hindi niya nakita kay Don Perico o kahit kanino sa mansyon ng mga Balmoria. Ang awa na hindi nakakababa at ang proteksyon na walang hinihinging kapalit. Magpahinga ka na, Alexandria, sabi nito bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nasa ligtas na lugar ka. Walang makakapasok dito. Kahit ang tiyuhin mo. Nang magsara ang pinto, naiwan si Alexa sa katahimikan. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Ligtas nga ba siya? O nasa ibang kulungan lang siya ngayon? Isang kulungan na mas maganda at mas tahimik, ngunit kulungan pa rin. Sa labas ng kwarto, si Sebastiano ay sumandal sa pader, huminga ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Ang boses sa kabilang linya ay agad sumagot. Sir, hanapin niyo ang matanda. Utos niya. Ang boses ay matigas at seryoso. Ang yaya niya, si Aling Minda, siguraduhin ninyong ligtas siya bago pa man may gawin si Octavio.
At siguraduhin ninyong walang makakaalam na nasa akin si Alexandria. Sa loob ng kwarto, muling bumalik ang tingin ni Alexa sa itim na screen ng telebisyon. Ang imahe ng pekeng luha ni Don Octavio ay nakatatak sa kanyang isipan. Alam niyang hindi titigil ang kanyang tiyuhin hanggat hindi siya nahahanap. At alam din niyang ang estrangherong nagngangalang Sebastiano ay may alam tungkol sa kanya, higit pa sa inaakala niya. Ang tanong na lang ay, kakampi ba ito? O isa ring manlalaro sa chessboard ng kanyang buhay? Ang sinag ng umaga ay pumasok sa malalaking bintana na nagbigay liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa halip na manatili sa malambot na kama na tila humihila sa kanya pabalik sa antok, kusa nang bumangon si Alexandria. Ang kanyang katawan ay may sariling orasan, isang relos na hinubog ng 15 taon ng pagiging utusan sa sarili niyang pamamahay. 5:00 pa lang, gising na ang kanyang diwa at ang kanyang mga kamay ay naghahanap ng gagawin. Nagtungo siya sa kusina, isang malawak at modernong espasyo na tila hindi ginagamit. Walang bahid ng mantika, walang amoy ng bawang o sibuyas, malamig, at walang buhay ang mga bakal na kagamitan. Nakita niya ang isang walis at dustpan sa gilid. Agad niya itong dinampot. Para sa kanya, ang paggawa ay kabayaran. Wala siyang pera, wala siyang maibibigay kay Sebastiano, kundi ang kanyang serbisyo. Ito ang itinuro sa kanya ni Tita Carla, na ang kanyang pananatili sa mundo ay may presyo at kailangan niya itong pagtrabahuhan bawat araw. Nang pumasok si Sebastiano sa kusina, suot ang kanyang pang-jogging na damit, natigilan siya. Nakita niya si Alexa nakayuko at nagpupunas ng sahig. Ang babaeng dapat ay nagpapahinga ay nagpapakaalila na naman. Kumuyom ang mga kamao ni Sebastiano, hindi sa galit kay Alexa, kundi sa galit sa mga taong nagparamdam sa dalaga na ito lamang ang kanyang halaga. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Sebastiano ay mababa ngunit puno ng diin. Napahinto si Alexa. Ang basahan sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Dahan-dahan siyang tumayo. Nakayuko ang ulo, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Magandang umaga po, sir. Mahina niyang sagot. Ang boses ay nanginginig. Wala po akong pambayad sa inyo. Wala akong pera. Kaya naisip ko pong maglinis na lang. Marunong po akong magluto, maglaba. Hindi po ako magiging pabigat. Lumapit si Sebastiano. Hinawakan niya ang pulso ni Alexa. Hindi mahigpit, kundi may ingat. Tila ba takot siyang masugatan ng balat nito. Kinuha niya ang basahan mula sa mga kamay ng dalaga at ipinatong ito sa mesa. Alexandria, makinig ka, sabi ni Sebastiano. Pilit na pinalalambot ang kanyang tono. Hindi ka katulong dito. Bisita kita. Hindi mo kailangang bayaran ng kaligtasan mo. Ang hinihingi ko lang sa'yo ay magpagaling ka. Naiintindihan mo ba? Tumango si Alexa, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya ito maunawaan. Sa mundo ng mga Valmoria, walang libre. Lahat ay may kapalit na serbisyo o kahihiyan. Upang maibsan ang tensyon, nagpresenta si Alexa na magluto ng almusal. Hindi na tumutol si Sebastiano nang makita niya ang takot sa mga mata ng dalaga na baka tanggihan na naman siya. Hinayaan niya itong galawin ang kusina. Sa loob ng ilang minuto, ang amoy ng bawang na iginigisa sa mantika ay sumakop sa buong bahay. Ang tunog ng kutsarang humahampas sa kawali at ang pagkaluskos ng mantika ay nagbigay ng musika sa tahimik na mansyon. Nagluto si Alexa ng chicken adobo, ang paborito ng kanyang ama noon. Nang ihain niya ito sa mesa, napansin niyang nakatingin lang si Sebastiano sa umuusok na kanin at ulam. Naupo si Alexa sa tapat niya. Hindi ginalaw ang pagkain hanggat hindi sumusubo ang amo. Napansin ito ni Sebastiano at sumenyas na kumain na siya. Sa unang subo ni Sebastiano, isang pamilyar na lasa ang bumalot sa kanyang dila. Ito ang lasa ng tahanan na matagal na niyang hindi nararanasan. Napatingin siya kay Alexa na ngayon ay tahimik na kumakain
Ang buhok ay nakabagsak sa muka upang itago ang hiya. Matapos ang almusal, napansin ni Sebastiano ang bahagyang pag-ika ni Alexa habang naglalakad. Ang sugat sa kanyang binti mula sa pagtakas kagabi ay namumula na. Walang salitang sinabi si Sebastiano. Iniwan niya sandali si Alexa sa sala at bumalik na may dalang first aid kit. Maupo ka, utos niya. Tinuro ang malambot na sofa. Umupo si Alexa. Hinihila ang laylayan ng kanyang bestida para takpan ang sugat. Nahihiya siya sa kanyang kapintasan. Ngunit lumuhod si Sebastiano sa kanyang harapan, inalis ang kanyang kamay, at maingat na itinaas ang laylayan hanggang sa tuhod. Ang hapdi ng alkohol na dumampi sa sugat ay nagpaigting sa kalamnan ni Alexa. Napakapit siya sa balikat ni Sebastiano nang hindi sinasadya. Naramdaman niya ang tigas ng kalamnan ng binata sa ilalim ng kanyang palad. Natigilan si Sebastiano. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa paglalagay ng gamot. Ang kanilang mga muka ay magkalapit. Sapat lang para maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Mabilis na iniwas ni Sebastiano ang kanyang tingin at ipinagpatuloy ang pagbabalot ng gasa. Ang kanyang mga galaw ay banayad. Parang nag-aalaga ng isang sugatang ibon. Basa pa ang buhok mo. Puna ni Sebastiano nang matapos siya. Tumayo at kinuha ang hairdryer mula sa gilid. Baka magkasakit ka. Sa halip na ibigay kay Alexa ang hairdryer, si Sebastiano mismo ang pumunta sa likuran ng dalaga. Ang ugong ng makina ay bumasag sa katahimikan. Isang mainit na hangin ang dumampi sa anit ni Alexa. Naramdaman ni Alexa ang malalaking kamay ni Sebastiano na sinusuklay ang kanyang buhok. Hinihiwalay ang mga hibla upang matuyo ng maayos. Ang bawat haplos ng daliri ni Sebastiano sa kanyang anit ay nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ni Alexa. Ito ay isang uri ng intimasya na hindi niya inaasahan. Walang malisya, ngunit puno ng kalinga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay hindi isang bagay. Samantala, habang pinagmamasdan ni Sebastiano ang pagbagsak ng malasutlang buhok ni Alexa, nilalabanan niya ang pagnanais na yakapin ito. Alam niyang marupok pa ang dalaga. Alam niyang puno pa ito ng takot. Hindi siya maaring magsamantala. Ang sandaling iyon ay naputol nang tumunog ang telepono ni Sebastiano sa ibabaw ng mesa. Pinatay niya ang hairdryer at sinagot ang tawag. Ang kanyang mukha na kanina ay maamo ay biglang naging seryoso at madilim. Ano? Tanong niya sa kabilang linya habang naglalakad palayo kay Alexa patungo sa kanyang opisina. Sigurado ka ba? Kung nasa kamay na siya ni Octavio, kailangan nating kumilos agad. Hanapin niyo siya. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nakukuha si Aling Minda. Naiwan si Alexa sa sala. Ang puso ay biglang kinabahan sa pagkakarinig sa pangalan ni Nanay Minda. Sinundan niya ng tingin si Sebastiano na pumasok sa isang kwarto, ang library o opisina nito. Ang pinto ay naiwang bahagyang nakabukas. Dahil sa pag-aalala, dahan-dahang lumapit si Alexa. Nais niyang magtanong, nais niyang malaman kung ano ang nangyari kay Nanay Minda. Ngunit nang nasa tapat na siya ng pinto, hindi si Sebastiano ang nakatawag ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng mahogany na mesa ng binata, may isang nakatumbang picture frame na tila naiwan doon ng nagmamadali. Dahil sa hangin mula sa bintana, o marahil ay dahil sa tadhana, nakaharap ito sa kanya. Pumasok si Alexa. Ang kanyang mga hakbang ay walang likhang ingay sa makapal na karpet. Binuhat niya ang litrato. Isa itong lumang larawan. Kuha marahil 20 taon na ang nakararaan. Isang batang lalaki na nakasimangot ang nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakangiti ng malapad. Ang lalaking iyon ay kilalang-kilala ni Alexa. Ang mga mata, ang nangiti, ang tindig. Si Lorenzo Valmoria. Ang kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Alexa
Habang tinititigan ng batang lalaki sa litrato, ang mga mata ng bata ay katulad ng mga mata ni Sebastiano. Nabitawan niya ang frame. Ang pagtama nito sa mesa ay lumikha ng isang matunog na kalabog na bumasag sa katahimikan ng kwarto. Lumingon si Sebastiano. Hawak pa rin ang telepono. Nakita niya si Alexa, namumutla, nakaturo sa litrato. Ang mga labi ay nanginginig sa isang tanong na hindi na kailangang bigkasin. Hindi siya isang estranghero. Kilala niya ang ama nito. At ang buong pag-aakala ni Alexa na siya ay napunta sa bahay ng isang random na tagapagligtas ay gumuho sa isang iglap. Isang panibagong layer ng sikreto ang bumalot sa pagkatao ng lalaking nagpatuloy sa kanya. Sino ka talaga? Ang bulong ni Alexa. Ang boses ay puno ng hinala at takot na baka nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa dalawang nilalang na nagkakaharap. Ang hangin ay puno ng mga tanong na hindi mabigkas at mga sagot na kinatatakutang marinig. Mahigpit na hawak ni Alexandria ang picture frame. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa diin ng kanyang pagkakahawak habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Sa larawan, ang kanyang ama ay nakangiti. Isang nangiting matagal na niyang hindi nasisilayan. Katabi ang isang batang lalaki na may mga matang kasing dilim ng gabi. Mga matang kahawig ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Ibinaba ni Sebastiano ang telepono. Wala nang saysay ang pagtatago. Ang katotohanan ay kusang lumabas, tulad ng tubig na pilit na kumakawala sa isang bitak na dam. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng kanyang dibdib ay sumasalamin sa bigat ng sikretong matagal na niyang dinadala. Siya ang ama ko. Basag ni Sebastiano sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Si Alfonso Fuentabella, ang business partner at matalik na kaibigan ng iyong amang si Lorenzo. Napaatras si Alexa. Tila ba sinampal siya ng revelasyon. Fuentabella. Pamilyar ang pangalang yon. Ilang beses na niyang narinig iyon sa mga usap-usapan noon, ang makapangyarihang pamilya na biglang nawala sa eksena matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kung kaibigan siya ni Papa. Ang boses ni Alexa ay garalgal, puno ng pait at hinanakit. Nasaan kayo noong kailangan ko kayo? Nasaan kayo nung inangkin ni Tito Octavio ang lahat? Noong ginawa nila akong katulong sa sarili kong pamamahay? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Sebastiano higit pa sa anumang bala. Lumapit siya, ngunit nanatili sa isang distansya na nagbibigay respeto sa espasyo ng dalaga. Bata pa ako noon, Alexa. Paliwanag niya. Ang lungkot ay bumabakas sa kanyang mukha. Wala akong kapangyarihan. Nang mamatay ang ama ko, sumunod sa ama mo, kinailangan kong ilayo ng ina ko para sa aming kaligtasan. Pero, hindi kita kinalimutan. Ang scholarship mo noong college, ang mga anonymous donations sa charity na tumulong sa'yo. Ako ang nasa likod noon. Pero huli na nang malaman kong hindi nakakarating sa'yo ang tulong dahil hinarang lahat ni Octavio. Napaupo si Alexa sa sofa. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Akala niya ay malas lang siya. Akala niya ay tinalikuran na siya ng Diyos. Ngunit may isang taong nakamasid sa kanya mula sa malayo. Sinusubukang abutin siya sa gitna ng dilim. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong niya. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit ngayon pa kung kailan wala na akong magagawa? Lumuhod muli si Sebastiano sa kanyang harapan, gaya ng ginawa nito noong unang gabi. Hinawakan niya ang mga nanginginig na kamay ni Alexa. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa nanlalamig na sistema ng dalaga. Dahil ngayon, kaya nakitang protektahan, matatag na sagot ni Sebastiano, kaya kitang tulungan na bawiin ang lahat. Ang hasyenda, ang dangal ng ama mo, ang buhay na ninakaw nila sa'yo. Makipagtulungan ka sa akin, Alexa.
Umiling si Alexa. Binawi ang kanyang mga kamay. Ang takot ay bumabalot sa kanyang puso. Takot hindi para sa sarili, kundi sa ideya ng pakikipaglaban sa isang higante. Hindi ko kaya. Bulong niya. Ang boses ay basag. Gusto ko lang tumakas. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Wala akong laban kay Octavio. Papatayin niya ako. Papatayin niya tayo. Tumayo si Sebastiano at naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang likod ay tila pasan ng mundo. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ang sandaling kailangan niyang gamitin ang alas na ayaw sana niyang gamitin dahil alam niyang dudurog ito sa puso ng dalaga. Hindi ka pwedeng tumakas ngayon, Alexa, sabi niya nang hindi lumilingon. Dahil hawak nila si Nanay Minda. Ang pangalang yon ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Alexa. Napatayo siya, ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Anong ibig mong sabihin? Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng panik. Humarap si Sebastiano, ang kanyang muka ay puno ng awa. Ang tawag kanina, galing yon sa impormante ko. Inilipat ni Octavio si Nanay Minda sa isang lumang pasilidad sa labas ng bayan. Sinasabi nilang nursing home, pero alam nating pareho na isa itong bitag. Ginagawa nila ito para lumabas ka. Napahagulgol si Alexa. Ang kanyang mga binti ay bumigay at napaluhod siya sa sahig. Si Nanay Minda, ang tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo. Ang tanging ina na nakagisnan niya. At ngayon, dahil sa pagtakas niya, nalagay ito sa panganib. Ang bigat ng sisi ay dumagan sa kanyang dibdib na para bang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matira kundi sakit. Sa kanyang pag-iisa at pagdadalamhati, naramdaman niya ang mga bisig na yumakap sa kanya. Si Sebastiano, hindi ito nagsalita. Hindi ito nagbitaw ng mga pangakong pako. Basta na lang siya nito niyakap ng mahigpit, hinayaan siyang umiyak at ilabas ang lahat ng sakit sa kanyang dibdib. Isinandal ni Alexa ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Binabasa ng luha ang mamahaling polo nito. Sa sandaling iyon, ang amoy ng sandalwood at ang tibok ng puso ni Sebastiano ay naging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Wala nang ibang mahalaga, kundi ang init ng yakap na iyon. Wala nang hiya, wala nang pag-aalinlangan. Kailangan niya ng karamay at ibinigay iyon ni Sebastiano ng buong buo. Tumagal ang kanilang posisyon ng ilang minuto o marahil ay oras. Nang humupa ang mga hikbi ni Alexa, dahan-dahan siyang kumawala sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng takot at pagkalito, ay nagbago. May bagong liwanag na sumibol sa mga yon. Isang liwanag na dulot ng desperasyon at pagmamahal kay Nanay Minda. Tumingin siya kay Sebastiano. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. Sabi mo, kaya mo akong tulungan? Tanong ni Alexa. Ang boses ay paos, ngunit matatag. Tumango si Sebastiano. Kahit anong kailangan mo. Tumayo si Alexa. Inayos niya ang kanyang gusot na damit at huminga ng malalim. Tila ba hinihigop ang lahat ng tapang na nasa hangin. Kung ang kapalit ng kaligtasan ni Nanay Minda ay ang kanyang sariling kalayaan, handa siyang ibigay iyon. Hindi na siya ang batang umiiyak sa sulok. Siya ay isang Valmoria at babawiin niya ang kung ano ang sa kanya. Tinitigan niya si Sebastiano ng diretso sa mata at sa boses na wala ng bahid ng panginginig. Binitiwan niya ang desisyong magbabago ng kanilang buhay. Ibalik mo ako sa mansyon, utos niya. Ibalik mo ako sa impyerno. Tatapusin ko ito sa paraang gusto nila. Ang dambuhalang bakal na gate ng Hacienda Valmoria ay tila mga pangil ng isang halimaw na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas nang tumakas si Alexandria mula sa lugar na ito. Bit-bit ang takot at kawalan ng pag-asa. Ngayon, naglalakad siya pabalik sa bungangan ng leon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang pain.
Ang bawat hakbang niya sa mahabang driveway ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pabalik. Pinipigilan siyang harapin ang kanyang mga berdugo. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Nanay Minda na nag-iisa at natatakot sa kung saan mang impyerno ito dinala ni Octavio, kumukuha siya ng lakas. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng kanyang lumang damit, ang parehong damit na suot niya noong gabing iyon, at ipinaalala sa sarili ang plano. Kailangan niyang maging mahina. Kailangan niyang maging sunod-sunuran. Pagbukas ng main door, sinalubong siya ng katahimikan ng mansyon. Ngunit hindi ito ang payapang katahimikan. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Mula sa itaas ng grand staircase, bumaba si Carla. Ang matutulis na takong ng kanyang sapatos ay humahalik sa marmol na sahig ng may diin at galit. Bawat hakbang ay nagpapahayag ng kanyang dominasyon. Nakasuot ito ng pulang seda, ang kulay ng tagumpay, habang si Alexa ay mukhang basahan na nalublob sa putik. Hindi pa man nakakahuma si Alexa, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang kanang pisngi. Ang init ay mabilis na kumalat sa kanyang mukha. Kasunod ang pamamanhid ng kanyang panga. Napahawak si Alexa sa kanyang pisngi. Nalasahan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit hindi siya lumaban. Yumuko siya. Pinaliliit ang kanyang sarili, gaya ng inaasahan nila. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito matapos mong ipahiya si Papa sa harap ng mga investors. Sigaw ni Carla, ang kanyang mukha ay pangit sa tindi ng puot. Saan ka nanggaling, ha? Saan ka nagsuot? Siguro na malimos ka sa kalsada, kaya ka bumalik ano? Dahil wala kang kwenta kung wala kami. Patawad, Ate Carla. Garalgal na sagot ni Alexa, pinipilit ang mga luha na pumatak. Natakot lang ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nawala ako sa sarili. Lumabas mula sa library si Don Octavio. Tiningnan niya si Alexa mula ulo hanggang paa, na parang isang bagay na sira na kailangang ayusin. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging negosyo lamang. Tama na yan, Carla. Suway ni Octavio, bagaman wala ring init sa kanyang boses. Lumapit siya kay Alexa at marahas na hinawakan ng braso nito, kinaladkad siya papasok sa opisina. Kung talagang nagsisisi ka, Alexandria, may paraan para itama ang pagkakamali mo. Sa loob ng opisina, inihagis ni Octavio ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Katabi nito ay isang mamahaling ballpen. Pirmahan mo ito, utos niya. Ito ang kasunduan sa kasal niyo ni Don Perico. At ito naman ang waiver ng lahat ng karapatan mo sa hasyenda. Kapag pinirmahan mo ito, ibabalik ko ang yaya mo. Kapag hindi, baka hindi mo na siya makita kahit kailan. Nanginginig ang mga kamay ni Alexa habang inaabot ang ballpen. Sa ilalim ng kanyang manggas, nararamdaman niya ang maliit na recorder na idinikit ni Sebastiano sa kanyang balat. Bawat salita, bawat banta ay nare-record. Ito ang kanyang sandata. Tumingin siya kay Octavio. Nakita ang demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng isang tito. Papaano si Nanay Minda? Tanong niya, pinapalabas ang takot sa kanyang boses. Nasa mabuting kamay siya habang masunurin ka. Sagot ni Octavio nang may ngising tagumpay. Pumikit si Alexa. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Sebastiano. Naririnig ang boses nito na nagsasabing, nandito lang ako. Huminga siya ng malalim at pinirmahan ng papel. Ang tinta ay gumuhit sa papel. Tinatapos ang kanyang kalayaan, ngunit sinisimulan ang kanyang paghihiganti. Gabing-gabi na, nang makapasok si Alexa sa kanyang kwarto, ang dati niyang silid na ngayon ay tila Bartolina na. Walang nagbago. Malamig, maalikabok, at puno ng mga alaala ng pang-aapi. Nagtago siya sa ilalim ng manipis na kumot. Dahan-dahan, maingat na maingat, kinuha niya ang backup phone na ibinigay ni Sebastiano. Ito ay maliit lamang, madaling itago. Ang ilaw ng screen ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim niyang mundo. Dinial niya ang nag-iisang numero sa contacts. Isang ring lang,
Sumagot agad ito. Alexa? Ang boses ni Sebastiano ay puno ng pag-aalala. Ligtas ka ba? Anong ginawa nila sa'yo? Hindi nakasagot agad si Alexa. Ang pagkarinig sa boses ni Sebastiano ay nagpaguho sa pader na kanyang itinayo kanina. Ang tapang na ipinakita niya kay Octavio at Carla ay naglaho, napalitan ng pagkahapo at pangungulila. Basti, bulong niya, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Pinirmahan ko na. Hawak na nila ako. Shh! Tahan na! Malumanay na sagot ni Sebastiano. Sa kabilang linya, nakatayo si Sebastiano sa balcony ng kanyang bahay. Nakatingin sa direksyon ng Hacienda Valmoria, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Bahagi yan ng plano. Nasa atin na ang ebidensya. Konting tiis na lang. Ipapangako ko. Sa susunod na makita mo ako, hindi ka naiiyak. Natatakot ako, pag-amin ni Alexa. Ang dilim dito, parang hindi na ako makakalabas. Pumikit ka, Alexa, utos ni Basti. Isipin mo na nasa tabi mo ako. Hinahawakan ko ang kamay mo. Hindi ka nag-iisa. Naririnig ko ang bawat paghinga mo. Hanggat naririnig kita, ligtas ka. Pumikit si Alexa. At sa isang saglit, naramdaman niya ang imahinasyon ng init ng palad ni Sebastiano. Naging payapa ang kanyang paghinga. Ang koneksyon nila sa telepono ay naging lifeline niya sa gitna ng karagatan ng mga pating. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto nang walang pasabi. Ang liwanag mula sa pasilyo ay sumampal sa kadiliman ng silid. Mabilis na ibinaba ni Alexa ang telepono at isinuksok ito sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit huli na. Nakita ni Carla ang ilaw. Nakita niya ang pagkataranta ni Alexa. Pumasok si Carla. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig at tumatakip kay Alexa. Sino ang kausap mo? Tanong nito. Ang boses ay matalim at puno ng hinala. Akala ko ba wala kang dalang gamit? Wala po. Tanggi ni Alexa. Ngunit hinablot ni Carla ang unan. Doon, nakalantad ang maliit na telepono. Ang screen ay umiilaw pa rin. Tanda na hindi pa napapatay ang tawag. Ngumisi si Carla. Isang ngiting nakakakilabot. Dinampot niya ang telepono. Nakita niya ang pangalang nasa screen. Basti. Basti? Basa niya ng malakas. Sabay tingin ng masama kay Alexa. Kaya pala ang lakas ng loob mong bumalik. May backer ka na pala. Isang lalaki? Ganyan ka ba kalandi, Alexandria? Akin na yan, sigaw ni Alexa. Akmang aabuti ng telepono, ngunit itinulak siya ni Carla pabalik sa kama. Inilapit ni Carla ang telepono sa kanyang bibig. Alam niyang nakikinig ang nasa kabilang linya. Kung sino ka man, sabi ni Carla nang may pagbabanta, magpaalam ka na sa kanya. Dahil simula ngayon walang makakapasok at walang makakalabas sa impyernong ito. Pinindot ni Carla ang end call button. Ang screen ay namatay. At kasabay nito, namatay din ang pag-asa sa mga mata ni Alexa. Ang tanging tali na nag-uugnay sa kanya sa kaligtasan ay naputol na. Naiwan siyang mag-isa. Kaharap ang halimaw, sa loob ng isang kulungan na walang rehas. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Alexandria ay hindi mapayapa. Ito ay mabigat at nakakasakal. Tila ba ang hangin ay unti-unting hinihigop palabas upang iwan siyang humahabol sa kanyang hininga. Wala na ang telepono. Wala na ang tanging tulay na nag-uugnay sa kanya kay Sebastiano. Ang tanging natira ay ang malamig na pader ng mansyon at ang alingaw-ngaw ng huling banta ni Carla na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ilang oras siyang nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, habang pinakikiramdaman ang bawat galaw sa labas ng pinto. Ang bawat yabag ng mga gwardiya sa pasilyo ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang tambol ng kaba na hindi mapatahimik. Alam niyang nakakulong na siya. Ang Hacienda Valmoria
na dati ay tahanan ng kanyang masasayang alaala, kasama ang kanyang mga magulang, ay naging isang dambuhalang hawla na ngayon. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Don Octavio. Suot ang kanyang formal na barong, ngunit ang kanyang mukha ay walang bahid ng paggalang. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang matitipunong bodyguard na humarang sa lagusan. "Mag-ayos ka," utos ng tiyuhin. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "May bisita ka. Gusto kang makita ni Don Perico bago ang seremonya bukas." Nanigas si Alexa. Ang pangalang yon ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. "Ayoko po," sagot niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. "Hindi pa kami kasal. Wala siyang karapatang pumasok dito." Tumawa ng mahina si Octavio, isang tawang walang saya. "Wala kang karapatang tumanggi, Alexandria. Nabayaran na niya ang kalahati ng utang ng pamilya. Sa mata ng batas at sa mata ko, pag-aari ka na niya." Bago pa man makasagot si Alexa, pumasok na ang isang matandang lalaki. Ang amoy ng mamahaling tabako at matapang na pabango ay agad na sumakop sa silid na nagpasama ng sikmura ni Alexa. Si Don Perico. Ang kanyang mga mata ay nanunuring tinitingnan si Alexa na parang sinusuri ang kalidad ng isang hayop na bibilhin. Lumabas si Octavio at isinara ang pinto. Iniiwan ang kanyang pamangkin sa piling ng lobo. Ang tunog ng seradura na lumalapat ay parang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Alexa. Umatras si Alexa hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. "Huwag po kayong lalapit," banta niya. Bagaman alam niyang walang saysay ang kanyang salita laban sa kapangyarihan ng lalaking ito. Ngumiti si Don Perico. Ipinakita ang kanyang naninilaw na mga ngipin. "Huwag kang matakot, hiha. Gusto ko lang siguraduhin na sulit ang ibinayad ko. Sabi ng tiyuhin mo, masunurin ka." Humakbang ito palapit. Ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos sa sahig na kahoy ay nagpapataas ng balahibo ni Alexa. Nang subukan nitong abutin ang kanyang braso, ang takot ni Alexa ay napalitan ng isang instinct na mabuhay. Hindi siya papayag. Hindi siya magiging biktima ulit. Nang maramdaman niya ang magaspang na kamay nito sa kanyang balikat, kumilos ang kanyang katawan bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Dumampot siya ng isang porselanang florera na nakapatong sa tokador sa kanyang tabi. Buong puwersa niya itong ihinampas sa ulo ng matanda. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Kasunod ang pagbagsak ng mga pira-pirasong bubog sa sahig. Napahawak si Don Perico sa kanyang ulo, namimilipit sa sakit at gulat, habang ang dugo ay nagsisimulang tumulo sa kanyang noo. Bumagsak ito sa kama, hilo at hindi makatayo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Alexa. Tumakbo siya patungo sa pinto at pinihit ang seradura, ngunit nakalak ito mula sa labas. Kinabog niya ang pinto ng buong lakas. Ang kanyang mga palad ay namumula sa bawat hampas. "Tulong! Tulungan niyo ako!" sigaw niya, bagaman alam niyang walang sasagot. Sa halip na tulong, ang pinto ay bumukas nang padabog mula sa labas. Bumungad si Don Octavio. Ang muka ay nagpupuyos sa galit nang makita ang duguang si Don Perico at ang nagkalat na porselana. "Walang hiyang bata ka!" sigaw ni Octavio. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Alexa. Mas masakit kaysa sa ibinigay ni Carla. Ang lakas nito ay nagpatumba kay Alexa sa sahig, sa gitna ng mga bubog. Naramdaman niya ang hapdi ng maliliit na hiwa sa kanyang mga palad at tuhod. Ngunit hindi siya umiyak. Tumingala siya sa kanyang tiuhin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa sandaling iyon, nawala ang takot. Ang natira na lang ay purong puot. Tumingin siya sa salamin ng tokador na nasa kanyang harapan. Nasilip niya ang sariling refleksyon sa salamin. Magulo ang buhok, may bahid ng dugo sa gilid ng labi, at bakas ang mga pasa sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng sugatang anyo, sumagi sa isip niya ang sinabi ni Sebastiano noong gabing dinala siya nito sa bahay. "Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo, Alexa."
Unti-unti siyang tumayo kahit kumikirot ang buong katawan. Hindi niya pinansin ang sakit. Kung yan ang gusto ninyo, tapusin ninyo ako. Malamig niyang sabi sa kanyang tiyuhin. Mababa ngunit matalim ang kanyang tinig. Pero hindi ninyo ako mapipilit na ipakasal sa lalaking iyon. Mas lalo pang naginggit-ngit si Octavio. Ang pagsuway ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Akala mo ba matatakasan mo ang tadhana mo? Kung ayaw mong maging prinsesa sa kwarto, matututo kang maging daga sa dilim. Sininyasan niya ang 2 bodyguard. Dalhin siya sa bodega sa ilalim. Siguraduhin ninyong walang makakarinig sa kanya. Doon siya matutulog hanggang sa oras ng kasal bukas. Hinablot ng mga gwardiya si Alexa. Kinaladkad siya palabas ng kwarto, pababa ng hagdanan, hanggang sa marating nila ang mabigat na pintong bakal sa likod ng kusina na patungo sa basement. Ito ang lugar na kinatatakutan niya noong bata pa siya. Ang lugar kung saan itinatago ang mga lumang kagamitan at mga alaalang nais ng ibaon sa limot. Ibinato siya ng mga tauhan sa malamig at sementadong sahig. Ang amoy ng amag at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Walang bintana, walang kama. Tanging ang kadiliman. Diyan ka nababagay, huling sabi ni Octavio bago isinara ang pinto. Ang tunog ng mabibigat na kandado at kadena na ikinakabit sa labas ay dumagundong. Pagkatapos noon, katahimikan. Naiwan si Alexa sa gitna ng absolute na kadiliman. Hindi niya makita ang kanyang sariling mga kamay. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Nakaupo siya doon, yakap ang sarili, habang ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihintay. Wala na siyang magagawa. Nakulong na siya sa bitag. Ngunit sa gitna ng dilim, napahawak siya sa laylayan ng kanyang damit. Doon, sa tupi ng tela, nararamdaman niya ang matigas na bagay na kanyang itinago kanina bago pa man siya halughugin ni Carla, ang USB na naglalaman ng ebidensya na nakuha niya mula sa opisina habang nagpipirmahan. Nakuha niya ito habang abala si Octavio sa pagyayabang. Maaring nakakulong ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang pag-asa ay hindi pa namamatay. Ang tanong na lamang ay, aabot ba si Sebastiano bago tuluyang isara ng tadhana ang pinto ng kanyang buhay bukas? Ang amoy ng mamahaling pulbos at hairspray ay hindi sapat upang takpan ang amoy ng takot na kumakapit sa balat ni Alexandria. Matapos ang magdamag na pagkakakulong sa madilim at maalikabok na bodega, hinila siya ng mga tauhan ni Carla bago sumikat ang araw. Pinaliguan siya ng malamig na tubig na tila yelo sa kanyang naninigas na kalamnan at binihisan ng isang gown na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ngunit pakiramdam niya ay kasinbigat ng kadena. Nakaupo siya ngayon sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto, habang ang makeup artist ay abala sa pagtatakip ng pasa sa kanyang pisngi. Ang markang iniwan ng sampal ni Octavio. Ang bawat dampi ng brush ay madiin, tila pilit na binubura hindi lang ang pasa, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Tinitigan ni Alexa ang kanyang sarili. Ang babaeng nasa salamin ay mukhang prinsesa. Nakaayos ang buhok, mapula ang labi, at suot ang mga diamanteng hikaw na pag-aari ng kanyang ina noon. Ngunit ang mga mata nito ay patay. Walang liwanag, walang buhay. Sa ibaba, naririnig niya ang ugong ng mga sasakyan at ang mahinang tunog ng orkestra na nagsisimula ng tumugtog. Ang mga piling panauhin ng Davao, mga politiko, negosyante at mga kauri ni Don Perico ay nagtitipon na para saksihan ang kanyang pagbagsak. Bumukas ang pinto at pumasok si Carla. Nakasuot ito ng gintong bestida, ang kulay ng kayamanan na nakuha nila mula sa nakaw na yaman. Tumayo ka na, utos nito habang pinapasadahan ng tingin ang ayos ni Alexa. Huwag kang gagawa ng eksena. Nasa labas si Nanay Minda.
Nakaupo sa wheelchair binabantayan ng 2 gwardya. Isang maling galaw mo. Hindi na siya sisikatan ng araw bukas. Ang pagbanggit sa pangalan ni Nanay Minda ay nagbigay ng kislap sa mga mata ni Alexa. Buhay siya. Nandito siya. Iyon lang ang kailangan niyang malaman. Tumayo siya, inayos ang laylayan ng kanyang gown at huminga ng malalim. Kung ito ang huling sayaw niya sa impyerno, sisiguraduhin niyang hindi nila makikita ang kanyang pagluha. Pababa ng grand staircase, naramdaman ni Alexa na ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang higong ng mga bubuyog. Ang ganda niya, pero parang ang lungkot. Bulong ng isang donya. Swerte ni Don Perico. Sagot naman ng isa. Sa dulo ng hagdanan, naghihintay si Don Perico. Ang matanda ay nakangiti ng malapad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa habang iniabot ang kanyang kamay. Sa tabi nito ay si Don Octavio na tila isang mapagmataas na hari na ibinibigay ang kanyang premyo. Tinanggap ni Alexa ang kamay ni Perico. Ang balat nito ay magaspang at malamig. Nagpapataas ng balahibo sa kanyang batok. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng bulwagan, hinahanap ng mga mata ni Alexa si Nanay Minda. Nakita niya ang matanda sa isang sulok, mukhang mahina at tulala, napapaligiran ng mga lalaking nakabarong. Gusto niyang tumakbo palapit, ngunit mahigpit ang hawak ni Perico sa kanyang bewang. Biglang tumigil ang musika. Ang huni ng mga nag-uusap na bisita ay unti-unting namatay nang bumukas ang malalaking pinto sa main entrance. Ang atensyon ng lahat ay lumipat mula sa bride-to-be patungo sa bagong dating. Pumasok si Sebastiano Fuentabella. Hindi siya nakasuot ng barong o taksido. Nakasuot siya ng itim na suit na walang korbata. Ang kanyang presensya ay sumisigaw ng kapangyarihan at panganib. Hindi siya naglakad ng mabilis. Ang bawat hakbang niya ay kalmado. Tila siya ang may-ari ng lugar. Ang hangin sa bulwagan ay biglang bumigat. Mr. Fuentabella, bati ni Octavio. Ang boses ay pilit na kalmado, ngunit may bahid ng kaba. Hindi ko inaasahan na dadalo ka. Wala sa guest list ang pangalan mo. Tumigil si Sebastiano sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Octavio, kundi diretsong nakapako kay Alexa. Narinig ko ang balita tungkol sa engagement. Sagot ni Sebastiano. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bilang business partner ng Hacienda Valmoria, naisip kong hindi kumpleto ang selebrasyon kung wala ako. Besides, may regalo ako para sa bagong couple. Nagkaroon ng bulungan. Alam ng lahat na ang Fuentabella Holdings ay unti-unting bumibili ng shares sa mga kumpanya ni Octavio. Hindi siya mapapaalis ng basta-basta. Sa gitna ng tensyon, nagtama ang mga mata ni na Alexa at Sebastiano. Sa sandaling iyon, tila nawala ang mga tao sa paligid. Wala si Perico, wala si Octavio, wala si Carla. Silang dalawa lang. Sa mga mata ni Sebastiano, nakita ni Alexa ang mensahe. Nandito na ako. Hindi kita iiwan. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa nanlalamig niyang puso. Hindi siya nag-iisa. Habang abala si Octavio sa pagpapaliwanag sa mga bisita para mawala ang awkwardness, dahan-dahang naglakad si Sebastiano patungo sa direksyon kung saan nakaupo si Nanay Minda. Ang mga gwardya ay akmang haharang, ngunit isang matalim na tingin mula kay Sebastiano at ang paglitaw ng sarili niyang mga tauhan na pumasok mula sa likuran ang nagpatigil sa kanila. Yumuko si Sebastiano kay Nanay Minda. "Mano po, Nay?" bulong niya. Ang matanda, na kanina ay tulala, ay biglang nabuhayan ng loob. Sa ilalim ng manggas ng kanyang barot saya, may inabot siyang isang maliit na bagay kay Sebastiano. Isang mabilis na abutan na walang nakapansin maliban kay Alexa. Nakuha na niya. Bumalik si Sebastiano sa gitna. Tumatayo malapit sa sound system booth. Tumingin siya ulit kay Alexa at tumango ng bahagya. Umakyat si Don Octavio sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang tunog ng feedback ay umalingaw-ngaw sandali bago siya nagsalita. "Mga kaibigan, huwag nating hayaang masira ang gabi.
sabi niya ng may pekeng sigla. Ngayon, saksihan natin ang pagpapalitan ng singsing. Alexandria, Hija, tanggapin mo ang singsing ni Don Perico bilang tanda ng iyong pagtanaw ng utang na loob. Binuksan ni Don Perico ang isang kahamadang pelus. Sa loob ay isang singsing na may malaking bato. Ngunit para kay Alexa, mukha itong posas. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Ang puso niya ay kumalabog ng mabilis sa kanyang dibdib, tila gustong kumawala. Isuot mo na, bulong ni Perico. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa buong mansyon ay biglang namatay. Nilamon ng dilim ang buong bulwagan. Nagkaroon ng mga tili at pagkagulat mula sa mga bisita. Ang kadiliman ay absolute, maliban sa kaunting liwanag mula sa buwan na tumatagos sa matataas na bintana. Anong nangyayari? Buksan ang ilaw! Sigaw ni Octavio sa mic, ngunit patay na rin ito. Mula sa dilim, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi ito boses ng sino man sa kwarto. Ito ay boses na nanggagaling sa malalaking speakers na nakakonekta sa emergency power na nahack ng team ni Sebastiano. Ito ay boses ni Don Octavio. At ni Carla. Ang recording mula sa kusina noong gabing tumakas si Alexa ay nagsimulang mag-play ng malakas, malinaw, at dinig ng lahat. Ang galing mo umarte, Papa. Akala ko talaga, iiyak na siya kanina. Boses ni Carla. Masyadong malinis ang pagkakaputol ko ng preno noon. Walang nakahalata. Ang aksidenteng iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Boses ni Octavio. Ang katahimikan ng mga bisita ay napalitan ng singhap ng paghoror. Sa dilim, binitiwan ni Alexa ang kamay ni Don Perico. Ang singsing ay nahulog sa sahig. At ang tunog ng pagtalbog nito ay natabunan ng boses ng katotohanan na ngayon ay humuhusga sa buong pamilya Valmoria. Nang bumukas muli ang emergency lights, nakita ng lahat si Alexa na nakatayo sa gitna ng entablado. Hindi na siya nakayuko. Nakataas ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang tiyuhin na ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot. Tapos na ang sayaw. Oras na ng paniningil. Ang boses ni Don Octavio mula sa speakers ay parang isang multo na bumangon mula sa hukay upang hatulan ang sarili niyang krimen. Ang bawat salita ng kanyang pag-amin tungkol sa pinutol na preno at ang planadong aksidente ay gumagapang sa balat ng bawat taong nasa bulwagan. Ang mga bisitang kanina lamang ay humahanga sa karangyaan ng pamilya Valmoria ay ngayon ay napatakip ng bibig sa gulat at pandidiri. Ang mga bulungan ay naging ingay ng paghuhusga. Isang maingay na dagat ng akusasyon na lumulunod sa dignidad ng Don. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Alexa. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang ang katotohanan ang magsilbing kalasag at sandata niya. Tiningnan niya ang kanyang tiyuhin. Ang mukha ni Octavio ay nawalan ng kulay. Ang mapagmataas na leon ay naging isang takot na daga na hinahanap ang lungga na mapagtataguan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang sumisigaw sa mga technician na patayin ang sound system, ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang kapangyarihan niya ay naglaho kasabay ng paglabas ng kanyang sikreto. Sinungaling, tili ni Carla. Ang kanyang boses ay matinis, basag, at puno ng desperasyon. Mula sa dilim, tumakbo si Carla paakyat ng entablado. Ang kanyang mukha ay pangit sa tindi ng galit. Ang maskara ay kumalat sa kanyang pisngi dahil sa luha ng pagkapahiya. Ikaw ang may gawa nito, sigaw niya kay Alexa habang akmang sasabunutan ng pinsan. Sinisira mo kami. Inggitera ka. Walang hiya ka. Itinaas ni Carla ang kanyang kamay upang saktan si Alexa, gaya ng ginawa niya ng paulit-ulit sa loob ng 15 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalag ni Alexa ang braso ni Carla sa ere. Mahigpit, madiin. Ang mga mata ni Alexa ay naglalabas ng apoy na matagal ng kinimkim bago pa man makabawi si Carla. Isang malakas na sampal
ang pinakawalan ni Alexa. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mas malakas pa kaysa sa anumang musika, mas matalim kaysa sa anumang salita. Tumapon ang mukha ni Carla sa gilid at napahawak siya sa kanyang pisngi sa sobrang gulat. Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Alexa. Tapos na ang palabas niyo, Carla, ang malamig na sabi ni Alexa. Hindi na ako ang basahan na pwede niyong tapakan kailanman niyo gusto. Ako si Alexandria Valmoria at binabawi ko na ang hasyenda. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang main doors. Ang liwanag ng mga sirena ng pulis ay sumayaw sa pader ng mansyon, pula at asul na naghuhudyat ng pagdating ng batas. Pumasok ang isang batalyon ng mga pulis, pinangungunahan ng Chief of Police na matagal ng lihim na kinakausap ni Sebastiano. Don Octavio Valmoria, Carla May Valmoria, deklara ng opisyal, ang boses ay puno ng awtoridad. Kayo ay inaaresto sa salang murder, fraud at illegal detention. Nagkagulo ang mga bisita. Si Don Perico ay mabilis na tumakas sa gilid. Iniiwan ang kanyang fiancé at business partner upang iligtas ang sarili. Ang mga tauhan ni Octavio ay ibinaba ang kanilang mga armas nang makita ang dami ng pulis. Ngunit hindi si Octavio. Ang kanyang mundo ay gumuho na at sa kanyang kabaliwan, wala na siyang pakialam kung madamay ang iba. Sa isang mabilis na kilos ng desperasyon, hinablot niya ang baril mula sa bewang ng kanyang pinakamalapit na bodyguard na hindi nakakilos agad. Walang aalis! Sigaw ni Octavio. Ang laway ay tumatalsik sa kanyang bibig habang iwinawas-iwas ang baril. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ligaw at puno ng puot. Itinutok niya ang baril kay Alexa. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno, Alexandria. Ang halimaw na sigaw niya. Ikaw ang salot sa buhay ko. Dapat pinatay na kita nung bata ka pa lang. Nanigas si Alexa sa kanyang kinatatayuan. Ang itim na bunganga ng baril ay nakatitig sa kanya. Isang lagusan patungo sa kamatayan. Ang oras ay tila bumagal. Naririnig niya ang tibok ng kanyang sariling puso. Isang mabilis at malakas na tambol sa kanyang tainga. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang anino na mabilis na kumilos. Si Sebastiano, hindi nagdalawang isip ang binata. Wala sa kanyang mukha ang takot, tanging ang purong determinasyon na protektahan ang babaeng mahal niya. Tumakbo siya patungo kay Alexa. Ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga sa pagitan ng bala at ng kanyang prinsesa. Basti, huwag! Sigaw ni Alexa. Ang kanyang kamay ay inaabot ang binata. Ngunit huli na ang lahat. Ang daliri ni Octavio ay humigpit sa gatilyo. Isang nakakabinging pagsabog ng pulbura ang bumasag sa huling sandali ng gabi. Ang tunog ay yumanig sa dibdib ng bawat tao sa silid. Isang marahas na tuldok sa kwento ng kasakiman ng mga Valmoria. Ang usok mula sa baril ay pumailan lang sa ere, at ang amoy ng asupre ay humalo sa amoy ng takot. Nakita ni Alexa ang pag-indayog ng katawan ni Sebastiano. Ang mukha nito ay namilipit sa sakit, habang bumabagsak paluhod sa kanyang harapan. Isang mabilis na pagkalat ng pulang likido ang dumanak sa puting kamiseta nito. Sa bandang balikat, Basti. Ang tili ni Alexa ay punit at puno ng pighati. Sinalo niya ang katawan ng binata bago ito tuluyang humalik sa sahig. Sa kabilang banda, dinaganan ng mga pulis si Octavio bago pa man siya makapagpaputok muli. Ang matanda ay sumisigaw, nagmumura, habang pinoposasan at kinakaladkad palayo, ngunit wala nang pakialam si Alexa. Ang mundo niya ay lumiit sa lalaking nasa kanyang mga bisig. Ang dugo ni Sebastiano ay dumadaloy sa kanyang mga kamay, mainit at malapot. Ang takot na naramdaman niya kanina para sa sarili ay wala kumpara sa takot na nararamdaman niya ngayon. Basti, gumising ka. Bulong ni Alexa, ang luha ay bumabagsak sa mukha ng binata. Huwag mo akong iiwan, pakiusap. Iminulat ni Sebastiano
ang kanyang mga mata ng bahagya. Kahit nahihirapan, pilit siyang ngumiti. Inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang pisngi ni Alexa. Pinapahira ng luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Ligtas ka na!" Ang mahinang bulong ni Sebastiano bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang kamay sa sahig. Nalunod ang bulwagan sa iyak ni Alexa, isang iyak ng pagmamahal at takot na mawalan. Habang ang mga sirena ng ambulansya ay papalapit, tila humahabol sa nauubos na oras. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay sumuot sa ilong ni Alexandria, isang matapang na paalala na wala na siya sa granding bulwagan ng mga Balmoria. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling gown ay gusot na at may bahid ng tuyong dugo. Dugo ng lalaking sumalo sa bala para sa kanya. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nakapatong sa kanyang kandungan. Tila nararamdaman pa rin niya ang init ng likido na dumaloy sa kanyang mga palad kanina. Wala siyang pakialam sa mga tingin ng mga nurse at doktor na dumadaan. Para sa kanila, isa siyang babaeng nakadamit pamparty na naligaw sa ospital. Ngunit sa loob ni Alexa, siya ay isang babaeng naghihintay ng hatol kung mananatili ba o mawawala ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng halaga. Bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang isang doktor na may bahid ng pagod sa mukha. Mabilis na tumayo si Alexa, hindi ininda ang pananakit ng kanyang mga paa na maghapon nang nakataas sa takong. "Doc, kamusta po siya?" Ang tanong niya. Ang boses ay halos pabulong dahil sa takot. Ngumiti ng tipid ang doktor. "Ligtas na siya, Miss Balmoria. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat at hindi sa puso o baga. Nawalan siya ng maraming dugo, pero matibay ang pasyente. Kailangan lang niya ng pahinga." Napaupo muli si Alexa at sa pagkakataong ito, bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat. Buhay si Sebastiano. Hindi siya iniwan nito. Inilipat si Sebastiano sa isang pribadong kwarto. Nang pumasok si Alexa, nakita niya ang binata na mahimbing na natutulog. Maputla ito at may nakakabit na swero sa kamay. Ngunit ang pagtaas-baba ng dibdib nito ay ang pinakamagandang tanawin na nakita ni Alexa sa buong buhay niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Sebastiano, ang kamay na laging mainit at protektado. Ngayon, malamig ito. Ngunit buhay. "Siraulo ka talaga," bulong ni Alexa sa natutulog na binata habang pinapahira ng luha sa kanyang pisngi. "Sabi mo, tutulungan mo akong bawiin ang hasyenda. Hindi ko sinabing ibuwis mo ang buhay mo." Ilang oras ang lumipas bago gumalaw ang mga daliri ni Sebastiano. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, naninibago sa liwanag ng kwarto. Ang una niyang nakita ay si Alexa. Nakayuko sa gilid ng kama, hawak ang kanyang kamay sa pisngi nito. "Alexa?" Ang tawag niya, garalgal at mahina. Napatingala si Alexa. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ngunit nang makita niyang gising na si Sebastiano, lumiwanag ang kanyang mukha. "Gising ka na," sabi niya, at mabilis na tumayo para ayusin ang unan nito. "Huwag kang gagalaw masyado. May tama ka sa balikat. Tatawagin ko ang nurse." Akmang alis siyang ngunit hinawakan ni Sebastiano ang kanyang pulso. Mahina lang ang hawak pero sapat na para patigilin si Alexa. "Okay lang ako," sabi ni Sebastiano. Ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. "Ikaw? Sinaktan ka ba nila? Ligtas ka ba?" Napangiti si Alexa ng mapait. Nasa ospital na ito, may tama ng baril, pero ang kaligtasan pa rin niya ang inaalala nito. Bumalik siya sa pagkakaupo at kumuha ng isang mansanas at kutsilyo mula sa fruit basket sa mesa. Kailangan niyang ibaling ang atensyon niya sa isang bagay para hindi siya maiyak ulit. "Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo," sagot ni Alexa habang nagsisimulang magbalat ng mansanas. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay.
Ang kutsilyo ay dumudula sa balat ng prutas, hindi makakuha ng maayos na hiwa. Ang trauma ng baril at dugo ay bumabalik sa kanyang alaala. Napansin ito ni Sebastiano. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Alexa at kinuha ang kutsilyo at mansanas. Ibinaba niya ito sa mesa. Hinawakan niya ang parehong kamay ng dalaga at tinitigan ito sa mata. Tapos na, Alexa. Malumanay na sabi ni Sebastiano. Wala na sila. Nasa kulungan na si Octavio at Carla. Si Nanay Minda ay nasa kabilang kwarto, nagpapahinga at ligtas. Wala nang mananakit sa inyo. Sa mga salitang yon, bumigay ang natitirang depensa ni Alexa. Yumuko siya at idinampi ang kanyang noo sa likod ng palad ni Sebastiano. Umiyak siya ng tahimik, ibinubuhos ang lahat ng takot, lahat ng taon ng pang-aapi, at lahat ng pasasalamat. Salamat, hikbi niya. Salamat dahil dumating ka. Salamat dahil tinupad mo ang pangako mo kay Papa. Hinaplos ni Sebastiano ang buhok ni Alexa gamit ang kanyang kabilang kamay. Hindi ko lang to ginawa para sa papa mo, Alexa. Ginawa ko to dahil deserve mong maging malaya. Nanatili sila sa ganong posisyon ng matagal. Walang ibang tunog sa kwarto, kundi ang maindayog na tunog ng heart monitor at ang paghinga nilang dalawa. Sa sandaling iyon, hindi sila ang tagapagmana at ang bilyonaryo. Sila ay dalawang taong natagpuan ng kapayapaan sa piling ng isa't isa matapos ang matinding bagyo. Kinabukasan, dumating ang abogado ng pamilya Valmoria, ang tunay na abogado na tinanggal noon ni Octavio at ngayon ay ibinalik ni Sebastiano. May dala itong makapal na envelope. Nasa kwarto pa rin si Alexa, nag-aalaga kay Sebastiano. Nang makita niya ang abogado, tumayo siya at nagpakita ng respeto. Miss Valmoria, bati ng abogado. Seryoso ang mukha. Magandang balita. Dahil sa confession ni Don Octavio at sa mga ebidensyang nakuha ninyo, mabilis na umusad ang kaso. Nakakulong na sila at walang piyansa. Ikaw na ang opisyal na tagapagmana ng hasyenda at lahat ng ari-arian. Nakahinga ng maluwag si Alexa. Sa wakas tapos na. Pero pagpapatuloy ng abogado at dito bumigat ang hangin sa kwarto. May isa pang problema. Binuksan ng abogado ang envelope at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Puro pula ang mga numero. Puro negatibo. Sa loob ng 15 taon, nilustay ni Don Octavio ang yaman ng hasyenda sa sugal at maluluhong proyekto. Paliwanag ng abogado. Binaon niya sa utang ang kumpanya. Ipinangsangla niya ang titulo ng lupa sa bangko at sa mga loan shark. Kahit nasa iyo na ang hasyenda, Miss Valmoria, bankrupt ito. Kung hindi natin mababayaran ang utang sa loob ng 3 buwan, kukunin ng bangko ang lahat. Tiningnan ni Alexa ang mga papel. Ang mga numero ay tila mga higanteng humahabol sa kanya. Milyon-milyong piso. Paano niya kikitain yon sa loob ng 3 buwan? Ang hasyenda ay hindi lang lupa. Ito ang dugo at pawis ng kanyang mga magulang. Ito ang tahanan ng mga magsasakang umasa sa kanila. Tumingin siya kay Sebastiano. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng binata. Alam niyang kaya siyang bayaran ni Sebastiano. Isang pirma lang ng tseke mula sa Fuentabella Holdings. Tapos ang problema. Ngunit tiningnan ni Alexa ang kanyang sariling mga kamay na natutong maglinis, magluto, at lumaban. Hindi. Bulong niya sa sarili, ngunit dinig sa buong kwarto. Alexa, tawag ni Sebastiano. Pwede kitang tulungan. Pwede nating bayaran yan. Umiling si Alexa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may halo na ring bagong sibol na tapang. Kung tatanggapin ko ang pera mo, parang lumipat lang ako mula sa utang na loob kay Octavio papunta sa utang na loob sa'yo. Gusto kong bawiin ang hasyenda, Basti. Pero gusto kong bawiin ito gamit ang sarili kong lakas. Tiningnan niya ang abogado. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko isusuko ang lupa ni Papa. Ngunit sa likod ng kanyang matatapang na salita, nandoon ang mabigat na katotohanan. Isang bagong gera ang nagsisimula.
Hindi na laban sa mga baril at masasamang tiyuhin, kundi laban sa oras at kahirapan. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung sapat ba ang tapang para bayaran ang halaga ng kanyang kalayaan. Ang sikat ng araw ay humahalik ng mariin sa lupang matagal nang pinabayaan. Sa malawak na taniman ng kakao ng Hacienda Valmoria, hindi na ang mga mamahaling sasakyan ni Don Octavio ang makikita, kundi ang mga magsasakang bumalik sa kanilang tungkulin na may dalang pag-asa. At sa gitna nila, hindi nakaupo sa beranda, kundi nakatapak sa lupa at suot ang simpleng damit pang trabaho, ay si Alexandria. Wala na ang mga alahas, wala na ang mga designer gown na pilit ipinasuot sa kanya noon. Ang tanging palamuti niya ngayon ay ang pawis na tumutulos sa kanyang noo at ang putik na kumakapit sa kanyang mga binti. Hawak niya ang isang pruning shears at sa bawat pagputol niya ng mga tuyong sanga, pakiramdam niya ay pinuputol din niya ang mga masasamang alaala ng nakaraan. Nitong mga nakaraang linggo, binago ni Alexa ang takbo ng hasyenda. Ibinenta niya ang lahat ng naiwang luho ni na Carla at Octavio. Ang mga bag na nagkakahalaga ng libo-libo, ang mga sapatos na galing pa sa ibang bansa, at ang mga sasakyang pang-display lamang. Ang bawat sentimo na nakuha niya ay ibinayad niya sa sahod ng mga trabahador na ilang buwan nang hindi nababayaran. Lumapit si Nanay Minda. May dalang pitzel ng malamig na tubig at baso. Ang matanda ay nakangiti. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinagmamasdan ng alaga na nag-transform mula sa isang takot na bata patungo sa isang matatag na pinuno. "Magpahinga ka muna, Hija," senyas ni Nanay Minda. "Kanina ka pa dyan. Baka mapagod ka masyado." Kinuha ni Alexa ang baso at ininom ito ng diretsyo. Ang lamig ng tubig ay gumuhiting sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng ginhawa sa init ng tanghali. "Kailangan nating tapusin ang harvest bago bumagyo, Nay," sagot ni Alexa. Pinapahira ng pawis gamit ang likod ng kanyang kamay. "Ito ang unang shipment natin. Kapag naging maganda ang quality nito, makakabayad na tayo sa bangko ng unang installment." Mula sa di kalayuan, nakaparada ang itim na SUV ni Sebastiano. Nakasandal siya sa hood ng sasakyan, suot ang kanyang sunglasses. Pinagmamasdan si Alexa. Ang puso niya ay punong-puno ng paghanga. Noong una niyang nakita si Alexa, isa itong basag na manika na kailangang buuin. Ngayon, nakikita niya ang isang babaeng hindi na kailangan ng tagapagligtas. Nakikita niya ang isang kapantay. Lumapit si Sebastiano, dala ang isang folder. Nang mapansin siya ni Alexa, agad itong nagpunas ng kamay sa kanyang apron at lumapit ng may ngiti. "Basti," bati ni Alexa. "Napadalaw ka? Akala ko nasa meeting ka sa bayan." "May good news ako," sabi ni Sebastiano, iniabot ang folder. "Kinausap ko ang mga exporters na kakilala ko sa Europe. Interesado sila sa single origin cacao ng Valmoria. Gusto nilang bumili ng bultuhan sa presyong mas mataas kaysa sa lokal na merkado." Binuksan ni Alexa ang folder. Ang mga numero sa kontrata ay sapat na para maisalba ang hasyenda sa pagkalugi. Napahawak siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. "Pero," dagdag ni Sebastiano, at dito nagbago ang kanyang tono. Naging mas seryoso, mas malungkot. "May isa pa akong sadya." Isinara ni Alexa ang folder at tumingin ng diretso sa mga mata ni Basti. Naramdaman niya ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Ang saya ng magandang balita ay unti-unting napalitan ng kaba. "Aalis ako, Alexa," sabi ni Sebastiano ng diretsahan. "Babalik na ako sa Manila bukas. Kailangan kong ayusin ang Fuentabella Holdings. Masyado ko na itong napabayaan habang nandito ako sa Davao." Natigilan si Alexa. Alam niyang mangyayari ito. Alam niyang may sariling buhay si Sebastiano, pero hindi niya inasahan na ganito kabilis at ganito kasakit. Parang may kumurot sa kanyang puso, pero hindi niya ito ipinahalata. Ayaw niyang maging pabigat ulit. "Ganoon ba?" Pilit ng ngiti ni Alexa, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig.
Mabuti yon. Sayang naman ang kumpanya niyo kung mapapabayaan. At saka, okay na ako dito. Nakikita mo naman, di ba? Kaya ko na. Tumango si Sebastiano. Alam ko. Kaya nga panatag na ang loob kong umalis. Nakita kitang bumangon, Alexa. At sobrang proud ako sa'yo. Hindi mo na ako kailangan para ipaglaban ang mga laban mo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Alexa ang pagkirot ng katotohanan. Tama si Sebastiano. Hindi na niya ito kailangan para mabuhay, pero gusto niya itong manatili. Gusto niya itong makasama, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kapareha. Pero paano niya sasabihin yon kung ang lalaki mismo ang nagpapalaya sa kanya? Salamat, Basti. Ang tanging nasabi niya. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito ngayon. Lumapit si Sebastiano at niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap na ito ay iba sa mga nakaraang yakap. Wala itong halong takot o desperasyon. Ito ay yakap ng pamamaalam. Naamoy ni Alexa ang pamilyar na bango ni Basti, ang amoy ng sandalwood at aftershave na naging sandigan niya sa mga gabing madilim. Gusto niyang humiling na huwag na itong bumitaw, pero kusa siyang kumalas. Mag-iingat ka doon, sabi ni Alexa, pinipigilan ng luha. Ikaw din, sagot ni Sebastiano. Hinaplos niya ang pisngi ni Alexa sa huling pagkakataon. Tinitigan ang mukha nito na para bang kinakabisado ang bawat detalye bago tumalikod. Pinanood ni Alexa ang pagpasok ni Sebastiano sa sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng pagsara ng isang kabanata sa kanyang buhay. Umugong ang makina at dahan-dahang lumayo ang sasakyan, iniiwan lamang ang alikabok sa hangin. Nakatayo si Alexa sa gitna ng taniman. Hawak ang kontrata na magliligtas sa kanyang hasyenda. Nasa kanya na ang lahat, ang lupa, ang tagumpay, ang kalayaan. Pero bakit parang mas blangko ang pakiramdam niya ngayon kaysa noong wala siyang kahit ano? Sa paglayo ng sasakyan ni Sebastiano, napagtanto ni Alexa ang isang bagay. Ang kalayaan pala ay may kapalit na kalungkotan. Napatanong siya sa hangin. Kaya ko bang mag-isa? At sa di kalayuan, ang langit ay nagsimulang magdilim. Nagbabadya ng panibagong ulan. Pero sa pagkakataong ito, wala nang sasakyan na hihinto para siya ay iligtas. Ang unang patak ng ulan ay tumama sa papel na hawak ni Alexandria. Isang patak na mabilis na sinundan ng iba pa, na nagpabura sa tinta ng kontratang magliligtas sana sa kanyang lupa. Tumingala siya sa langit. Ang kulay abong mga ulap ay nagtipon. Nagbabadya ng isang malakas na buhos, tila ba nakikidalamhati sa biglang paglisan ng pag-asa. Nasa kanya na ang hasyenda, ang mana ng kanyang mga magulang, ngunit ang tagumpay ay may lasang abo sa kanyang dila. Ang bawat sulok ng lupang ito ay nagpapaalala sa kanya, hindi lamang sa kanyang ama, kundi pati na rin sa lalaking nagturo sa kanya kung paano ito ipaglaban. Pumasok siya sa loob ng bahay, basang-basa ng ulan. Sinalubong siya ni Nanay Minda na may dalang tuwalya. Habang pinupunasan ng matanda ang kanyang buhok, napansin nito ang blangkong ekspresyon sa mukha ng kanyang alaga. Ija, anong problema? Tanong ni Nanay Minda. Ang boses ay bahagyang hirap, ngunit puno ng pag-aalala. Nakuha mo na ang kontrata. Dapat masaya ka. Umiling si Alexa at isang butil ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata, humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Masaya po ako para sa hasyenda, Nay, pero parang may kulang. Hinawakan ni Nanay Minda ang mukha ni Alexa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungang naipon sa loob ng maraming taon. Ang lupa, hindi kanya nyayakapin sa gabi kapag nilalamig ka. Mahinang sabi ng matanda. Ang tagumpay, hindi kanya hahagkan para sabihing mahal ka niya. Alam kong matapang ka na, Alexa. Pero ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang
Kailangan mong mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Alexa. Sa isang iglap, nagliwanag ang lahat. Ang kalungkutang nararamdaman niya ay hindi dahil sa pag-iisa, kundi dahil sa pangungulila. Pinili niyang maging malaya, pero hindi niya napagtanto na ang kalayaan ay mas may saysay kung mayroon kang kasamang pag-aalayan nito. Mahal niya si Sebastiano. Mahal niya ito hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang ang lalaking nakakita sa kanyang tunay na halaga kahit noong siya mismo ay hindi ito nakikita. Nay, anong oras po ang flight niya? Tanong ni Alexa. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng determinasyon. 6:00 ng gabi. Bakit? Tumingin si Alexa sa orasan sa dingding. 5:00 na. May 1 oras na lang siya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya palabas. Hindi na inalintana ang malakas na ulan. Dumiretso siya sa garahe at sumakay sa luma at maputik na pickup truck ng hasyenda. Ang sasakyang sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Umugong ang makina nito na tila nahihirapan, ngunit sapat na para dalhin siya sa kanyang dapat puntahan. Minaneho niya ang sasakyan ng mabilis sa baku-bakong daan. Ang mga wipers ay hirap na hirap sa paghampas sa rumaragasang ulan, ngunit hindi nito mapigilan si Alexa. Bawat metro na nilalakbay niya ay palayo sa pag-aalinlangan at palapit sa kanyang puso. Nang marating niya ang syudad, sumalubong sa kanya ang makapal na trapiko. Bawat pulang ilaw ay parang isang pagsubok. Bawat busina ng mga sasakyan ay isang paalala na nauubusan na siya ng oras. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Isinisigaw ang pangalan ni Sebastiano. Nakarating siya sa airport na basang-basa at hingal na hingal. Ipinagkatiwala niya ang sasakyan sa valet at tumakbo papasok. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab niyang damdamin. Hinanap ng kanyang mga mata ang departure board. Manila. Flight 5J-666, final boarding. Tumakbo siya na parang wala nang bukas. Binabangga ang mga taong may dalang maleta. Hindi pinapansin ang mga masasamang tingin. Kailangan niyang maabutan ito. Mula sa malayo, natanaw niya ang boarding gate. Nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit. Nakatalikod, naglalakad, papalayo. Basti. Ang sigaw niya ay puno ng lahat ng emosyon, takot, pag-asa, pagmamahal. Tumigil sa paglalakad ang lalaki. Dahan-dahan itong lumingon. Nang makita ni Sebastiano si Alexa, gululo ang buhok, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit, at humahabol sa kanyang hininga. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Tumakbo si Alexa palapit, at nang nasa harapan na niya ang binata, hindi na niya napigilan ang mga hikbi. Akala ko kaya ko nang mag-isa. Simula niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Akala ko ang pagiging malaya ay nangangahulugang hindi ko na kailangan ng kahit sino. Mali ako, Basti. Mali ako. Tinitigan siya ni Sebastiano. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Nakuha ko na ang hasyenda, pagpapatuloy ni Alexa. Malaya na ako sa nakaraan, pero ayokong maging malaya kung mag-isa lang ako. Ayoko ng kalayaan kung wala ka sa tabi ko para ibahagi ito. Hinawakan niya ang kamay ni Sebastiano. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, hindi ng tulong, kundi ng pagkakataon. Huwag kang umalis, pakiusap, hikbi niya. O kung kailangan mong umalis, isama mo ako. O hintayin mo ako. Hindi ko alam. Ang alam ko lang. Mahal kita, Sebastiano. Mahal kita hindi dahil niligtas mo ako. Mahal kita dahil sa'yo natutunan kong iligtas ang sarili ko. At ngayon, gusto kong maging katabi ka habang binubuo ko ang bago kong buhay. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng final boarding call mula sa speakers ang maririnig. Tinitigan ni Sebastiano si Alexa. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang lahat. Ang sakit, ang tapang,
at ang wagas na pag-ibig. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong airport. Hindi siya nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang pisngi ni Alexa. Pinahiran ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. At sa gitna ng mga estranghero at sa harap ng nagmamadaling mundo, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ito. Ang halik ay malambot, may lasa ng ulan at luha, at puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, nawala ang ingay ng airport, nawala ang mga tao, nawala ang pag-aalinlangan. Ang natira na lamang ay ang dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ang kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit ni Sebastiano ang kanyang noo sa noo ni Alexa. "Hindi na ako aalis," bulong niya. "Dito lang ako, dito sa tabi mo, palagi." At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng departure gate, sa gitna ng isang nagbabadyang bagyo sa labas, natagpuan ni na Alexandria at Sebastiano ang kanilang sariling sikat ng araw. 2 taon na ang lumipas. Ang Hacienda Valmoria ay muling nabuhay. Ang dating nakalulungkot na katahimikan ay napalitan ng masiglang ugong ng buhay. Ang mga puno ng kakao ay yumayabong. Ang kanilang mga bunga ay mabibigat at makikinang sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw ng Davao. Ang amoy ng purong tsokolate na niluluto sa maliit na pabrika sa gilid ng plantasyon ay naglalakbay kasama ng hangin. Isang matamis na paalala ng isang pangalang muling ibinangon mula sa abo, ang Valmoria Legacy Chocolates. Sa veranda ng lumang bahay, na ngayon ay naibalik na sa dati nitong karangyaan, nakaupo si Nanay Minda sa kanyang paboritong silyang tumba-tumba. Ang kanyang kalusugan ay bumuti na. Hindi man niya maibalik ang dati niyang lakas, ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat ng patunay ng kapayapaang kanyang nadarama habang pinapanood ang mga apo ng mga magsasaka na naglalaro ng habulan sa malawak na hardin. Para sa kanila, itinayo ni Alexandria ang isang maliit na learning center sa loob ng hacienda, isang scholarship fund sa pangalan ni na Lorenzo at Isabella Valmoria. Si Don Octavio ay namatay sa loob ng kulungan 1 taon na ang nakalipas, atake daw sa puso. Sabi ng mga doktor, ngunit para sa mga nakakaalam ng kwento, namatay siya sa sarili niyang laso ng galit at pagsisisi. Si Carla May naman ay nasa isang mental facility. Ang pagkawala ng lahat ng yaman at ang bigat ng kanyang kasalanan ay unti-unting kumain sa kanyang katinuan hanggang sa ang tanging nakikilala na lamang niya ay ang kanyang sariling anino sa salamin. Hindi na sila binisita ni Alexandria, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kapayapaan. Natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na yon ang magdikta ng kanyang kasalukuyan. Pinalaya na niya ang sarili mula sa kadena ng puot, sa ilalim ng isang malaking puno ng kakao kung saan madalas siyang magtago noong bata pa siya. Nakaupo si Alexandria sa isang duyan. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang isang singsing sa kanyang palasingsingan. Isang simpleng gintong singsing na walang diamante. Ngunit para sa kanya ay mas mahalaga pa sa lahat ng yaman sa mundo. Isang anino ang tumakip sa kanya. Tumingala siya at nakita ang nangiti ni Sebastiano. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsokolate. Para sa reyna ng hacienda, sabi ni Basti, iniabot ang 1 tasa kay Alexa. Umupo ito sa tabi niya sa duyan. Ang bigat ng katawan nito ay nagpadama ng kapanatagan kay Alexa. Hindi na ito ang bigat ng isang tagapagligtas, kundi ang bigat ng isang kasama, isang kapareha. "Hindi na ako reyna, Basti," sagot ni Alexa, habang sinisimsim ang mainit na inumin. "Isa na lang akong magsasaka na pinagpala." Ngumiti si Sebastiano at hinawakan ang kanyang kamay. "Para sa akin, ikaw pa rin ang prinsesang tumakbo sa gitna ng ulan. Mas matapang ka lang ngayon." Sumandal si Alexa sa balikat ni Basti.
Ang tibok ng kanyang puso ay isang payapang ritmo, hindi na isang takot na tambol. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang mga huling sinag nito ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naalala mo ba noong gabing iyon sa ospital? Tanong ni Alexa. Natakot ako. Akala ko, mawawala ka sa akin. Hinigpitan ni Sebastiano ang hawak sa kanyang kamay. Hinding-hindi na yon mangyayari. Pinrotektahan kita noon, hindi dahil mahina ka, Alexa, kundi dahil karapat-dapat kang ipaglaban. At ngayon, hindi na kita kailangang protektahan dahil kaya mo nang ipaglaban ang sarili mo. Ang kailangan ko na lang gawin ay mahalin ka. Tumingin si Alexa sa mga mata ni Basti. Doon, sa lalim ng mga yon, nakita niya ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang katapusan at ang kanyang bagong simula. Hinawakan niya ang kamay nito, hindi bilang isang babaeng iniligtas, kundi bilang isang babaeng pumili ng kanyang mamahalin. Ang kanyang paghawak ay puno ng lakas, pasasalamat, at isang pangakong panghabang buhay. Ang pag-ibig, natutunan niya, ay hindi tungkol sa paghahanap ng taong bubuo sa'yo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng taong magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na buuin ang sarili mo. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng lupang minana at binawi, ang kanilang mga puso ay tuluyan ng natagpuan ng kanilang tahanan.